sabihin sa inyo na ang mga asawa ng politiko, hindi man lahat, okay? Ang mga asawa nila at ang kanilang mga anak po ay lumipad na sa iba't ibang bansa. Merong Canada, merong UK, merong Amerika. Actually, nakarating sa ating impormasyon, may isang politiko, right, na nasa, may isang politiko na lumipad a week before pa a week ago, not before, a week ago na lumipad sa Canada at sinisecure na nila ang kanilang mga pamilya kung sakaling magkaroon ng gurguran sa ating bansa. Okay? Kailangan yung malaman yun at kailangan nating mapigilan itong impormasyon na nakarating sa atin. At I believe, mga kababayan, si Inday Sara bilang isang ina, napakabatang ina, no, para lahat sa atin. Bilang isang ina ng ating bansang Pilipinas, she has to do something. Okay? At dun sa kanyang video, alam nyo na, windang talaga ako dun sa gurgur video ni Inday. Sobrang cute. Alam mo, sa totoo lang, alam to kahit na yung mga ano ni Inday, no, yung mga may admin yan, di ba, sa YouTube, sa Facebook, never ever ko siyang tinatag. For the reason that ayoko naman magpaka-feeling sip-sip or nagpapapansin, di ba? Hindi naman ako nagpapakyut sa kanya ever since, di ba? Pero tinag ko siya doon sa gurgur video na yun kasi naaliw talaga ako. Sobrang cute ng delivery niya doon. Kasi sinasabi niya, Mama, sabi nung nagtatawag sa kanya, noon sa mga naitabo sa liog ni mo, sabi ganon. Ha? Sabi niya, ito, sabi niya, gusto nila akong igurgur. Ang cute. Sobrang cute. So, siguro, hindi ko alam kung nanonood ba si Inday sa atin o galing ba yan kay Pangulong Duterte kasi si Pangulong Duterte din ang unang gumamit ng gurgur. At Bisaya naman kasi yan, yung salitang gurgur. Gulguliog ba? Diba? Sa atua. So, Bisaya naman yan. So, siguro ginagamit din niya yung word na yan, diba? But ganun pa man, gusto kong pag-usapan yung tungkol sa liig niya. Okay? Gusto sa liig niya. Kasi, pag-usapan muna natin, kasi misinterpret ng mga mahina ang kukote. Okay? Na-misinterpret nila yung sinabi ni Inday na gusto nilang akong igurgur pero hindi sila nagwagi. Alright? Kaya nga sabi ko, Maharlika malakas word gurgur, haha, sabi ni Macy. Hindi sila nagwagi, nagurgurin siya. Okay? Ang gurgur kasi malalim, malawak po ang ibig sabihin yan. Pwedeng ginurgur yung signal natin. Ginurgur yung Facebook natin. Diba? Ginurgur tayo sa trabaho. O habang nagtutorjakan kayo, biglang nagurgur. Yung mga ganun, diba? Naputol, nagurgur yung iyong maliligayang, broad yan, yung salitang yan. Ako, yung understanding ko kay Inday, dun sa kanyang dialogue, may yun yun nakakilala lang kay Inday, at kayo din, na mga observer, na masyadong masyadong maraming ibig sabihin. Alright? Sabi ni Gloria, ang ganda ng deliver niya, parang totoo, I pray na walang gurgura. Ngayon, itong itong mga si Orlando, si Liz, nagtagtag kayo dyan. Okay, teka lang. So, ito naman yung mga Shonga Bells. Ito mga Shonga Bells na mga kampo ni Bangag, ay nililiteral nila na parang may narababasa ko na, abogado ka pala o mayroon palang gusto gumurgur sa'yo. Diba? Na nililiteral nila talagang na ganon. Do you think makakalapit yung mga jijimonyo sa liig ni Inday at maging ganon? Diba? Alam niyo kung tagamana kayo sa bangag niyong presidente at saka kay Bartek. Okay, nagjo-joke lang si Inday. Pero yung cute-cute niya, nagjo-joke lang ang ating palangga. Hindi ibig sabihin na talaga may tumusok sa kanya. Hello? Kung may tumusok sa kanya, baka tsugi na ngayon.
Kasi kung ako man, hawakan mo yung liog ko. Gagamitin ko lang yung kuko ko. Kuko ko, magugurgur kita ng bonggang-bongga. Right? So ngayon, yun. Kayo mga ngagba kayo at mga shonga bells, kailangan nyo ng kailangan yung itigil nyo yung pagpupulburon nyo na nagbamana kayo kay bangag. Cute daw talaga, sabi ni Anago. So, ang interpretation dyan, mga kababayan, matagal na tinataksilan, tinatraidor, o ginugurgur ni bangag ng kanyang asawang si Bartek, si Tambaluslos, si Inday, ang mga Duterte, at tayong mga vloggers na sumusuporta sa tamang landas. Matagal na nilang ginugurgur si Inday. Nung pag-upo pa lang ni Kuting, ginugurgur na nila. Okay? So yan ang totoong kwento. Kaya sabi ni Inday, hindi sila nagwagi. Actually, few hours ago, may interview siya with SMNI, I think sa Office of the Vice President. Parang may event sila, I don't know. Anong event yun? Paki-comment nga palangga, hindi ko nakita. Walang tuloy-tuloy na video eh. Sabi ni sabi ni D's Nuts, meron din ba yan si Tamba maraming bilbil sa leeg? Para si Bartek. So anyway, matagal nang gustong gurgurin ni Bangag at ni Lisa. Si Lisa Tanas, noon palang campaign, ginugurgur niya na si Inday. Sinisira niya na, di ba? Sinabi ko sa inyo yan. So, yung sinasabi ni Inday doon, hindi sila nagwagi. Kayo naman ang hina nyo ng kukote nyo, hindi kayo makakuha ng joke, kayo mga bangag supporter. Right? So, may nagtanong nga doon sa kanina sa event. Anong event yun? No, it's not LGBTQ. Parang sa opisina nakita ko, Office of the Vice President. Na tinanong siya kung sino daw ba yung gumurgur sa kanya. Sabi ni Inday, lahat sila. Very safe answer. Sino yung lahat sila? Eh di nga yung bangag yung mga smuggler, yung mga kidnapper, sila yun. It was LGBTQ. Okay? Alright. Okay na BBM. Nagmura na si Palangga. Yan, mga kababayan. Well, you know what? Actually, kayo mga Ilocano at saka kayo mga Waray, diba? Nagkiklaim sila pag pumunta sila sa Waray daw sila. Pag pumunta sa Ilocos, sila daw ay mga Okinanan, mga Ilocano daw sila. Mga Marcos, diba? Hindi naman sila talagang, hindi naman talaga hindi sila Ilocano. You know why? Nagsasalita ba ng Ilocano si Kuting? Ang mga ang mga sinasalta lang yung mga one-liner. Di ba? Ano yun? Naimbag na rabii, mga ganun lang. Mga one-liner, parang Ukinanam, Kuting. Pag pumunta naman sa Waray-Waray, ganun din one-liner. Hindi nila minamahal ang mga, yung ini-embrace, yung pagiging Ilocano, ini-embrace sa pagiging Waray. Kasi very British nga, di ba? Sabi ni Lisa Tanas ang kanyang mga anak na mga supot. Sorry, hindi ko nakita. Inuhulaan ko lang. Yung anak ko mga supot, very British daw, lalo na yung si Sandra. Okay. Ayan, yun sa lahat. Solid barley ka na. Niniwala ba kayo na putso yung mga yon? Mga putso-putso. Anyway, balik tayo dito sa gurguran. Ba't kailangan nyo po maging ready? Okay? Balik tayo sa gurguran. Ito, bago natin makalimutan. Sabi ni Zaida, basahin ng siya Zaida. Zaida, tama po interpretation mo, magaling kasi mag-joke tinda, gaya nun. Giton, mangga, etc. Oo nga. Di ba? Manang-mana sa tatay. May kakaibang Then, sabi dito sa interview, tatakbo daw yung si Pangulo Duterte, si Baste, sa pagkasenador at saka yung kanyang kuya. Tapos siya daw, ingon ng kanyang mama, ay magtakbo siya. Alam mo, sabi nga ng mga nagbabasa, siguro litong-lito na to mga bangag na to kung anong ibig sabihin ni Inday. Okay? So, dun sa mga nakakilala sa kanya, ay talagang naunawaan niyo siya. Basahin natin to. Maganda tong sinabi ni Hitch.
hiker. Ilocano ako na loyalistang nabudol. Oh, naimbag na rabii sa imo hitchhiker. Di ba? Suportahan natin ang sabi ni Diamond Shen, suportahan natin. Nadula na si Diamond. Oh, nadula ka na Diamond. Asa mga kakaron? Ayan. Sabi ni Diamond Shen, suportahan natin ang tatlong Duterte 2025. Okay. Ang dami mga comment, may tawag dyan. Ayan, si Cesar Reton, very support. Okay, nako. Anyway, ika lang, baka importante to. Ay, di, baka mamaya na. Baka marinig nyo yung ang eksena. Importante yan eh. Puting ahas yung tumatawag, pero mamaya na lang. Anyway, mga palangga, dali, tinaan natin, nandidisrupt ako. Okay. So ngayon, ano ba yung nakakatakot? Sabi ni Rolly si Bangag si Bangag. Okay. So nakita ninyo, 'di ba, yung mga pronouncement, yung statement ni Gibo, ni Au Browner, ni Marcos Jr. ay hindi nagkakatugma patungkol dito sa ating dispute diyan sa South China Sea. Alright? So ngayon mga kababayan, hindi po biro yung in-expose natin sa inyo. Kaya dapat din ninyong maghanda. Pero naniniwala ako na ang ating men and women in uniform na isasalang ni Bangag sa gurguran, na papayag kayo na kayo ay isasalang sa gurguran. Okay? Paano ba natin mapipigilan itong itong gurguran blues na ito? Alright? Ngayon may nag-message sa akin si Z, okay? Na sinabi niya sa akin, may sinad sa akin link kanina na from the United Nations, okay? Sabi niya palangga, pwedeng mapigilan yung kaguluhan o yung aggression na nagaganap. Actually may aggression na, may nasakpan na, may naputulan na nga ng daliri. Diba? Pwede ito mapigilan yan at idulog sa United Nations Security Council. So binasa-basa ko ng bongga-bongga. Paano nga ba ito? Paano nga ba natin pipigilan? Ito. Kasi so far, okay, so far wala pang na-draft na resolution itong United Nations Security Council para pigilin, okay? Para pigilin itong nagaganap na, nagbabadya na gurguran diyan sa ating sa South China Sea. So ngayon, kaya nga 'di ba narinig niyo sa mga speakers, even mga Chinese speakers, even mga 'di ba recently yung nagsalita na nag-viral, I forgot his name. But anyway, na ang sinasabi sa atin na the only solution na meron tayo right now is diplomacy. Diba? Peace talk between the Philippines and China. Pero ang ikinagagalit sa atin, I believe, ng China ay yun yung nakikipag-alyansa tayo o nakipag-alyansa kayo sa amin by sending troops. Diba? Nag-send kami ng troops dyan, nag-send kami ng mga armaments at kung ano-ano pa, diba? Batalyon, diba? Mga pangdigma talaga. So yun yung kinagagalit ng China na sana ay hindi ang Pilipinas ay hindi nagpapagamit, okay, dito sa amin. Yun ang interpretation, okay, ng China. So ngayon, ang pinakasolusyon, halos lahat ng mga speakers na nababasa ninyo ay mag-peace talk, diplomacy, kasi walang maidudulot na maganda ang bang o gurguran sa ating bayan. 'Di ba? So yun yung sinasabi. Kaso lang, mga palangga, even though sabi nga ng mga dilawan, 'di ba, na in-award sa atin, not in-award, kumbaga yung arbitration ruling, di ba, noong 2016, ay pumabor sa atin na tayo ang may
pagmamay-ari yung ano na yan, yung South China Sea na yan, yung kung nasaan yung BRP Sierra Madre na bulok-bulok na kung saan mga kababayan na pumanig sa atin. Kaya nga yan yung pinagmamalaki ng mga dilawan kasi yung ruling ay pumabor sa atin. Na sinasabi na nga na yung kiniklaim nating historic water na yan ay atin yan. Okay? Kaso ang nangyari, di ba? Kung naalala ninyo, narinig sa balita na ang China ay hindi pumayag. Okay? Doon sa ruling na yon. So meaning, ay nireject niya or hindi niya inhonor etong ruling na yon, yung ano tawag dito? Yung sinabi na sa Pilipinas yan. So kaya nga may tinatawag tayo ngayong dispute. Okay? So dahil doon sa article ni Z na nabasa ko, sabi niya sa akin, Palangga, pwede tayong pumunta sa United Nations, sa Security Council, para mapigilan itong kagurgura na gustong mangyari ng Bangag Junior na ito. Okay? So binasa-basa ko, so napag-alaman natin na ang National Security Council ay mayroong 15 members na kung saan kapag mayroong ganitong klaseng dispute, particularly sa atin, sa China at sa Pilipinas, so pwedeng pumasok na ngayon itong United Nations Security Council para sila ay magbotohan para pigilin ang both parties, China and the Philippines, na wag kayong dumako sa ganyan. Kumbaga, wag kayong mag-away. In layman's term, wag kayong magkagulo. Okay? So ngayon, dahil yung China naman willing siya makipag-usap eh. 'Di ba nung pumunta si Puting doon sa Singapore, yung isa general doon na may tinanong siya at saka bakit parang hindi na lang ito daanin sa maayos na pakikipag-usap o yun nga, sa diplomacy. So ngayon, mga kababayan, so dyan pala sa sa UN, pwede pala talaga mapigilan itong kaguluhan na ito. But the problem, hindi sila gumagawa ng resolution para patigilin ang girian. Kasi ang gusto nila na isettle through peace talk, through diplomacy. Kaso nga, bigla tayong nagsiga-sigaan, di ba, si Marcos Jr., na pag mayroon may nasaktan o nategi sa atin dyan sa South China Sea, ay ito ay tatawid na tayo sa Rubicon River. Pero naputulan ng daliri, si kawawang marine officer, Pacundo, nag-change na naman siya na parang biglang umatras yung jetlog niya. Pero ang totoo, isasalang kayo sa gurgura, nag-iba-iba sila ng statement, sabog-sabog. So ngayon, base sa ating nasaliksik, pwedeng gawin ng United Nations Security Council yan na magkaroon sila ng resolusyon para pigilan ito at lalo na mayroon na nga aggression na nagaganap. But the problem, mga kababayan, so ang Security Council ay mayroong 15 miyembro, na mga bansa, which is isa sa member doon ay ang China as permanent parang chair or seat. So, intindihin natin. I-share ko lang sa inyo. So, meron tayong 15 members. Okay? 15 members na iba't ibang mga bansa at mayroong 5 na permanent seats na boboto doon sa draft na gagawin ng council na yon para pigilan itong dispute sa Pilipinas. The problem, sa 5 permanent seats na yon, nandoon ang US, UK, China, France, and Russia. And 10 non-permanent seats. Ano ba pagkakaiba nun? Ang 5 permanent seats, ibig sabihin, permanente sila. Diba? Diyan sila forever hanggat hindi binabago yung charter. Okay, diyan sila forever. Yung 10 permanent seats, 10 countries o 10 states, 10 bansa, na bumuboto rin kapag may mga ganitong klaseng resolusyon o na pagbobotohan,
Pero itong mga non-permanent seats na yan, sila ay parang nagro-rotate. May term sila, 2-year term lang yon. 2 years lang. After 2 years, magbobotohan uli. So, papaliwanag ko lang saglit kung bakit ito hindi pa ginagawa pala ng United Nations Security Council, itong resolution na to stop China and the Philippines sa kanilang kaguluhan. Kaya gusto nilang mag-settle ito through peace talks, through diplomacy. Kasi let's say for example, okay, katulad niyan, na nagkaroon, let's say nagputukan na dyan. Diba? Nagkategian na, China. Simula na ng kaguluhan. So, kumbaga simula na ng gurguran. So, pwede ang duty, okay, o itong body na ito, ang kanilang role sa mundo, itong United Nations Security Council ay maggawa ng resolusyon para pigilan yung aggression na tinatawag o yung bangbangan na nga o gurguran. Kaso, etong mangyayari. Dahil sa kabila ng gusto ng China ng peace talk, tapos si Putin ay nagsiga-sigaan dahil malakas ang loob dahil nakaback up kami sa kanya. Right? So habang nagkakaputukan na dyan ng bonggang-bongga, magbubutuhan sila na, itigil na yung gera na yan. Mga kababayan, ayaw ng China tumigil. Dahil sinubukan nyo kami, tapang-tapang nyo. Eto ka ngayon. Manari, ayaw nila, di ba? So kahit gumawa ng resolution, Z, thank you for this. This is very informative. Kahit gumawa pa ng resolution, ang United Nations Security Council, mga kababayan, okay? At magbotohan sila, tandaan nyo, ang kailangan lang ng boto ay 9 affirmative votes from the 15 na mga bansa na miyembro nitong National Security Council na ito. Okay, 9 affirmative votes. Ibig sabihin na mag-aayon o sinusuportahan nila yung resolution na itigil na ang giyera ay ang kagulo. Yes, giyera na nga, di ba? Yung explanation natin, nagkaroon na ng putukan. Di ba? 9 affirmative votes para itigil ang kasalukuyang kaguluhan dyan sa South China Sea. Alright? So, 9. So, ang 5 doon, na sinabi ko kanina sa inyo na na permanent seats, yung mga bansang US, UK, China, France, and Russia, dapat doon, mga palangga, sa 5 yon, ni isa doon, dapat walang bumoto ng no or negative. Kasi yun yung nangyari pa sa Russia and Ukraine. Nung nilulusob na, di ba, ng Russia ang Ukraine, na pinapasok na sila, so nagkaroon ng resolution at ang Russia ay nag-veto. Ibig sabihin, hindi siya pumanig sa resolusyon na itigil ang bang-bang-bang sa Ukraine. Kaya tignan nyo, hanggang ngayon nagkakagulo na. Ayaw nila kasi isa sila sa permanent chair. They have the power to veto o to vote ng negative or no, hindi kami titigil. Gusto namin ng bang-bang-bang. So, etong mangyayari ngayon sa China, the Philippines, let's say for example, na nagsiga-sigata o nagsimula tayo ng bang-bang-bang dahil sabi ng mga jutang gymnast na bangag na ito, nakababasa nyo sa comment, supportado kami ng Amerika Diba? Andiyan yung tax money namin, Nagkaguluhan na. Tapos ngayon, lalapit tayo sa UN. Okay, kunyari, hindi tayo lalapit, nakikita naman na yung nangyayari. So even though na gumawa sila ng draft, ng resolution, pag ang China ay nag-veto o hindi sila bumoto o sumuporta doon sa resolution na ititigil na ang bang-bang-bang, wala tayong magagawa. Magkakaroon tayo ng bang-bang-bang o gurguran ng tuloy-tuloy katulad na nangyayari sa Ukraine and Russia. Yeah, simple lang, di ba? Simple lang ang understanding dito. So ngayon, mga palangga, anong gagawin natin? Okay? So ang gagawin ngayon ng General Assembly naman, di ba? Okay, General Assembly. Ano yung General Assembly? United Nations General Assembly. Diyan naman tayo member. Lahat ng mga bansa except Vatican and Palestine. Okay? Halos lahat ng 193 countries, okay, ang miyembro niyan. Ngayon, mga palangga, so ano yung role nitong General Assembly? Kasi may power din sila di ba? Para mag-call out dito sa nangyayari.
Although they can express opinion na, oh, mali yung ginagawa. Let's say, for example, ako ay from where? Let's say, Thailand. Oh, hindi maganda yung ginagawa ng China, binabangbang ang Pilipinas, dapat yan itigil na, dadadadada. Kahit anong sabi nitong mga countries na miyembro nitong General Assembly, hindi yun legal basis through that UN Charter, mga palangga, para itigil ang bang sa atin sa Pilipinas. Pwede silang magmanawagan, di ba? I-pressure ang China or, you know, through sanctions o kung ano pa man katulad ng, di ba, ng ginawa ng Amerika sa Russia, di ba? Putang ina, yung stock ko doon, lugi ako, naging zero. Meron ako stock market sa pero hindi naman ganun kalaki. Di ba? Nung nagkaroon ng gera, zero talaga. Nag-zero. Oh, diyan ko nga. Dahil lang, bigla ko naalala yung stock ko doon. Dahil dyan sa gera na yan, apektado talagang ekonomiya. Oh, tignan ko nga. Oh, tignan natin. Sana mabuksan ko. Oh. Asan yung stock ko? Naging zero sa Russia. Buiset. Oh. Oh, ayan, oh. Ah, ito ba yun? Ito ba yung Russian stocks na yun? Anyway, ano ba pangalan nito? 3... anyway, mo, punyeta, lugi, 0-0. Anyway, mga ilang stock ako, 0-0. Ganun pa man, so ito yung mangyayari sa atin. So habang ngayon ay hindi pa lumalala, dapat magkaroon na ng hakbang ang mga maiisog at meron na rin hakbang si Inday Sara, meron na rin hakbang itong mga magigiting nating men and women in uniform na wag nating pahintulutan si Bangag na ipagpapatuloy niya ang pakikipag-bang-bang-bang. Kayong mga gustong-gustong lumaban sa China, okay? Akala nyo naman mabubuhay kayo kapag kayo ay pinasinghot na nang dapat yung singhutin. I'm not saying na magpapaapi na lang tayo lagi. Okay? Pero, di ba, nanindigan tayo sa tama. Imagine ninyo, sa information, again, si Palangga, dali lang ha. Alright, dali. Okay. Na parang nag-static ako. Buhay pa ba? Okay, please Lord help me, sabi ni Nelda Do. Okay, so yun mga kababayan. Okay, wala tayong panalo dito. Ang mga asawa ng mga politiko nagsiliparan na. I'm telling you, tumakas na sila ng Pilipinas. Dala pa nila ang pera ninyo, pera ng bayan. And these people, lalo na yung mga special envoy katulad ni Michael Ma, okay? Katulad, lahat ng mga may diplomatic, what do you call it? Privilege. Pag dumupunta sila sa ibang bansa at bit nila ang malimaletang pera ng bayan, hindi sila, what do you call it? Hindi nasi-search yung kanilang mga luggage. Kahit ginto pa ang bitbitin. Kahit sikutin yung buong eroplano, ilagay niya yung takas-takas ninyong pera kapag nagta-travel sa abroad. Di ba? Ilalagay niya sa maleta o sa crates. Hindi yan chine-check ng bansang pupuntahan niya because of that diplomatic privilege or immunity. Now, ngayon, bakit kailangan ninyong maninindigan? Kasi talo tayo dito. Di ba? Binanggit ko, simple lang kasi hindi naman ako abogado. Yung simple lang pagkakaintindi ko dun sa article, mga palangga. So itong sinasabi ng United Nations Security Council, sila talaga kaya may ganyan, okay, kaya may charter, UN Charter, mga palangga, dahil yan sila ay magpoprotekta at magpipigil ng kaguluhan o ng gurguran. Kapag mayroong threat, okay, sa peace and security, sila dapat, at kapag mayroon ng bang-bang-bang. Pero nakita ninyo, sabi ko, shit, nung binabasa ko, ito yung nangyari pala sa Ukraine at saka sa Russia. Kasi that's not my expertise. You know? Ang tawag dito, sa pinagtsagaan ko, sabi, sumakit nga ulo ko eh. Ay, pinasakit mo yung ulo ko, liliit pa ng binabasa ko. But ganun pa man, so kahit ano pala ang gawin natin, mga kababayan, kapag nagsimula na ng kaguluhan at ayaw na magpaawat ng China, kahit dumulog pa tayo sa United Nations Security Council,
Kahit magbotohan pa sila. Kasi sabi ko nga kanina, kailangan ng 9 affirmative votes from the 15 members. So, dun sa 5 na may permanent seats, isa dun ang China. So, ibig sabihin, mga palangga, 9, di ba? 9 affirmative votes. Pero kapag may isa lang na nag-negative vote or nag-veto, yun ang tawag nila is veto power, na nag-veto doon, hindi isa sa katuparan yung resolution na yan. But question, okay? Let's say for example, dun sa 5 bansa na yun, UK, China, France, Russia, and US, let's say for example, gumawa ng draft, ng resolution, okay? Na itigil na yung bang-bang-bang na yan. So yung 3 or 4 nag-abstain. Tapos isa lang ang nagsabi, okay, sabi niyo dapat tigilan natin yan, dapat patigil yung giyera na yan na nagaganap sa Pilipinas. Tapos di ba 9 lang yung votes. Tapos dun sa non-permanent seats na mga bansa, 10 sila kunyari bumoto, pasok pa rin. Kasi yung abstain, hindi naman siya veto. Di ba? Bongga. So yun. But ganun pa man, since China nga is one of the countries na may permanent seat, hindi siya boboto. Mag-negative siya, hindi. Dudurugin namin ang Pilipinas. So kahit lumapit pa tayo sa UN, kapag nagtigas-tigasan ng China, kapag kayo ay nagbang-bang-bangan na, wala rin tayo magagawa. Matutulad tayo sa Russia at saka sa Ukraine. So you enjoy your excursion. Dun sa mga men and women in uniform, you have to read that United Nations Act. Kasi dapat kayo ang nakakaalam niyan, hindi nga kami. Diba? Dapat kayo. Hindi namin alam dapat. I mean, it's good na malaman. Pero kung meron man nakakaalam sa mga ano na yan, charter na yan, yung mga taong nasa gobyerno. Yang sila Gibo, yan sila Browner, yaan. Kaso mukhang hindi rin nila alam kasi ang pinagkakaabalahan nila ay ang pagnakaw ng pera. Instead na peace talk, diplomacy, gabayan nila si Bangag Junior na, sir, wag kang oy-kuting Bangag, wag kang magsiga-sigaan. Pero bakit siya nagsiga-sigaan ngayon? Dahil mayabang sila, dahil sinasabi nga ni Lisa, nakakampi na namin ang Amerika ngayon. Hanggang kailan namin kayo kakampi? Pwede namin kayong itapon sa Komunoy. Lisa, tandaan mo. Yan yon mga palangga. Yan ang pangyayari dyan. So, wala tayong panalo dyan sa kaguluhan na yan. Kaya dapat si Marcos Jr. ay itigil niya ang kapangkatangan. Pero, kung titignan mo, kung first day pa lang ng panunungkulan ni Bangag ay gusto niya ng peace talks. Ito na lang yung tanong ko sa inyo. Ano yung purpose ng aking mga kalanggang mga Amerikano dyan? Kapwa ko Amerikano. Ano ang purpose nila? Bakit ang dami-dami nila dyan? Remember, nung pinag-usapan natin, I think 2022 or last year, I forgot kung si Kuting ba nagsalta. Basta from the government, na bakit yung presence ng mga EDCA sites, di ba, ay nadagdagan, di ba, at dumami na yung mga palangga kong Amerikano. Ano ang sabi nila dyan? Kung naalala ninyo, hindi ko na prepare yung article about that. Basta ang natatandaan ko, they're there to help the Filipino people pag may mga kalamidad. Kalamidad tulad ng bagyo, baha, lindol. Araw-araw ba may baha, bagyo, lindol sa Pilipinas? Wala naman. Din kayo dyan, sa inyong mga probinsya, nagugulat kayo, talagang ang daming mga armado. Diba? Ano yung purpose? Wala namang gera, diba? May gera ba dyan sa Bataan? May gera ba dyan sa Davao? O somewhere? Wala naman, diba? So, ang dispute nandoon sa Ayungin Shoal. Okay? Nandoon. So ngayon, yun ang tanong sa inyo, which is alam nyo na yung sagot. Bakit nabuwisit sa atin ang China? Kasi, nag-lean kayo sa amin. Diba? Kayo, ang pakiramdam ng China ngayon ay tinraidor sila dahil pwede naman daw itong pag-usapan. Kasi, di ba yung mga ASEAN members,
kinoconvince na nga ang China and the Philippines na mag-usap kayo, magkasundo kayo. Pero hindi ang tapang-tapang ni Marcos Jr. Kasi isasala kayo sa gurguran. Pero itong mga politiko, mga palangga, congressman, lahat ng politiko, yung pamilya nila lumipad na. I'm not saying all. Pero ang mga pamilya nila lumipad na po sa Paris, sa Amerika, all over the world. Kasi nagpe-prepare sila sa kung sakaling matuloy itong gurgura na ito. Kaya sabi ko, etong si Inday Sara at itong si Senator Amy, nandun rin yata siya sa event, di ba? Dahil ang dami niyang sinasabi, kailangan niyang gumawa ng move, ng paraan, kung paano mapigilan ang bangag niyang kapatid na isasalang kayo sa bang-bang-bang. Di ba? Naintindihan niya ba konti? Pwede ba ako maging teacher? Di ba? Hindi ko naman pwede, hindi siya pwede, di ba? I am not the right person to mag-tutor na parang abogado dahil hindi naman. So pinapaliwanag ko lang yung basic lang na maintindihan natin pare-pareho. Di ba? Sabi nga ni Nara Luna, sabi ni Hunter, paano ako lalaban? Kakagatin ko sila? Oo nga, no? Diba? I think parang bigla, paano ba? Si Abraham Lincoln ba, yung Google nyo nga, na nagsabi na to destroy an enemy, parang you have to be maging friendly ka, parang ganon. Google nyo nga kung tama yun. Dapat i-friend mo ang iyong enemy. Si Lincoln ba yun? Bigla akong naalala. But ganun pa man, para ma-destroy mo daw yung kalaban mo, makipagkaibigan ka sa salitang Tagalog. So dapat eto yung ginagawa ni Marcos Jr. Kasi hindi naman talaga tayo mananalo sa laban. Right? Hindi tayo mananalo sa laban. So ang ibig sabihin nun, makipagkaibigan ka. Kasi dito nga sa gurguran na ito, talo lahat tayo dito. Wala man mananalo dito. Kahit naman yung China, hindi naman yun mananalo. May matitegi din sa kanila Diba? Anong maapektuhan sa atin? Paulit-ulit. Ang kabuhayan, ang buhay. Papasok na lahat doon, ekonomiya. You know that already. Distraction ng mga ospital. Na, ang dami ko nang pinagsasabi tungkol dyan. At ganun pa man. Keep your enemy, hindi. Makipag-friendship ka, parang ganun. China is a neighbor, not enemy, sabi ni Ban Weiwu. Yan. Ngayon, mga kababayan, keep your enemies closer. If you can't beat them, join them. Hanapin natin para mas mas maintindihan natin yung ating sarili. Lincoln ba 'yon? Okay. Destroy. Okay. Para hindi tayo nanghuhula, palangga. Okay. Matindi na wala. Sabi niya, eto daw, do I not destroy my enemies when I make them my friends? Yun daw ang sabi dito. Anyway, ganun din, sounds like. Keep your... Yeah. Okay, sabi ni G Salatar. Good evening, Mother Warrior. Mabuhay ka. God bless you more. Maraming salamat. Pero nga, mga kababayan, eto nga yung very alarming. Kasi nakaplano na si Marcos Jr. na isasalang kayo sa gurguran. Kasi nahakot na nila yung pera ninyo. Sabi ko nga kagabi, I was very emotional. Kasi, malungkot talaga. Pero pagising ko, sabi ko kung malulungkot ako the rest of my life dahil nalaman ko na isasalang kayo sa gurgur, wala kang mangyayari sa atin. So, kailangan natin labanan. Kailangan natin gumawa ng paraan. Kailangan natin humakbang kung paano ba natin mapipigilan ang gagawin na pagsalang. Okay, I'll tell you the month. Buwan. Gusto nyo malaman kung anong buwan? Gusto nyo ba? Pero huwag kayong mag-worry, palangga. Okay? Huwag kayong mag-worry. Sabi ni Lincoln, sabi ni Commander Aguila, nabasa ko na palangga. Di ba? Thank you. Okay, see, dahil palang readers dito. Okay.
Sinubukan nila ako igorgor pero di sila nagtagumpay. O yun nga, ako yung pinag-usapan natin kanina. Okay. So ayon sa akin puting ahas, okay, ang target month nila is September. Pero baka by September, iba na presidente nyo. Yan po ang target month ng gurguran. Pero, hindi ko sinabi na exactly mangyayari yon. Kaya nga sabi ko, sana magkaroon ng change of heart ang mga military, ang mga pulis, na isasalang kayo ng bangag na gobyerno ito. Sana, pigilan nyo si bangag. Ba't di na lang kaya siya yung torjakin nyo? Di ba? Mukhang kulang sa torjak yung wet packs niya. Sorry Palangga. Kailangan nating i-lighten ito. September. Pero sana sa July iba na presidente niyo. You have to be strong. Hindi tayo pwedeng malungkot, umiyak. We have to be ready. Kasi isasala nga kayo eh. Kailangan ninyo maging handa at bilang isang pagsalita nyo dito, sa tagal-tagal na ibinubuhis natin ang buhay, you have to know. Alam nga naman, isa-sekreto ko to. Paano natin mapigilan? Lumabas kayo sa kalsada. Mag-speak up kayo. Yun. Ikaw. Amy. Inday. Kasi they're still friends. You do something. I know si Inday malalim. You know? You do something. Bago tayo lahat, pasinghutin ng, you know what I mean. Sabi ko, buti sana kung pwede ko sabihin sa kalaban, pwede ba dun sa kwarto ni Satanas, ni Satanas, at kay Bangag, nag-decision sila doon, pasingutin mo na sila lahat. Palangga, I'm talking to you, men and women in uniform. Pipiliin ba ng China kung sino ang pasabuyan nila ng dapat nilang kasaboy? Akala ninyo? Well, yung iba, na pinalayasan nila yung kanilang mga pamilya, sure, talagang ligtas yung kanilang mga anak kung nandito sa Amerika o nandiyan sa Canada o sa Australia. Pero kayong mga military, kayong mga police, kayo po yung nasa field. May mga anak kayo, may mga lola kayo, may mga asawa kayo, may pamilya kayo. Hindi naman pipili yung China eh. Dito natin, sa bahay lang ni Kuting. No. O dito tayo, sa Davao lang. By the way, may taga Davao ba dito? Napag-alaman ko na recently, ang Wi-Fi signal sa Davao at kuryente ay nag-on and off. Brown out, nawawala yung signal. Hindi naman ito nangyayari ayon sa ating palangga noong panahon ni Duterte. Nangyari ba sa inyo na nawawala-wala yung signal ninyo at laging brown out? Taga Davao, magsalita kayo. Is that true? Nang signal ninyo nawawala-wala, humihina. Christine? Oh. Yan ang nakarating sa akin information kanina. Kasi may tinatawagan akong taga Davao, napuputol-putol kami. So nag-text na lang kami ng bonggang-bongga. Tama ba? Ako. Wala namang brownout pero signal. Oh, okay. Signal. Yung signal. Actually, more on signal. Anong ibig sabihin yan? Ito yung kung liwanagin ninyo ang inyong mga alindog, ang inyong mga jutak, mga jutak. Sabi ko nga, pag sumiklab ang mga gurguran, hindi na tayo magkikitaan. Putol na, hindi puputulin. Wi-Fi nyo putol. Water supply putol. Kuryente putol. Pati julo nyo putol. You know what I mean? Mahina daw yung signal. Kasi ngayon pa lang, kinokontrol na ni Bangag yung mga information kasi sila ay bangag at kung ano-ano mga iniisip na gagawin natin. Kasi nga wala sila sa tamang kaisipan at gusto nila kayong isalang sa bang-bang-bang. Wars internet. Naranasan niyo ba yan dati? Answer niyo nga, mga palangga. Dito sa South Cotabato, ayan, si Palangga. Ano nangyari, Ma'am Lydia? Mahina ba dyan internet ninyo? Tingnan natin kasi may tumawag na puting ahas. Ang puting ahas, taga Davao yun eh. Baka may information. Oh my gosh.
What? Oh. Okay. Yes, I'm aware. May nagtanong kasi, sabi niya, are you aware dito sa, ano ni Inday, sa gurgur? I'm aware, but I'm not gonna say it. Siya mag-explain nun, hindi ako. Yes, I'm aware palangga. May nagtanong lang kasi. Okay, tignan natin to. Iba to. Okay. So, mamaya. Diba? May sinabi ba si Inday? Nagsabi na ba siya? Sabi ni Desiree, Dryland, ilang araw na po humina ang signal dito sa QC. Sabi ni Duterte TV, okay? Talagang mahina. North Cotabato, nawala na. Nawawala internet signal, putol-putol. Okay? So, yun na nga, mga kababayan. Gurgurin na si Bangag para hindi na madamay. Sabi ni Ace. Gurgurin na daw si Bangag. Ano daw? Sabi ni Chloe. Good evening po. Thank you, Chloe. Sabi ni Tess, hayop talaga ang administrasyon ito kahit kailan hihilain ang mag-asawa niyang palabas. Kailan hihilain ang mag-asawa niyang palabas sa Malacanang. Bakit kayo one day walang signal? Sabi ni Eunice. Diba? Yes. So, meron mga different people para kasi daming naghihintay. Ayan na. Kaya nga lumabas na kayo. Basta lumabas kayo pag sinabing lumabas. Right? Nabudol kami ni Puting. Sabi dito ni Palangga. Siya pa rin. Si Ace, tayo ang dapat pumigil sa pamamagitan ng people's power para buhatin na yung mga bangag na yan sa palasyo. Laging brown out na sa Dinagat Island. Sabi ni Chloe Pearl, nakakagalit. Dapat gurgurin lahat. Okay? Yeah. Sabi ni Nano, piste nga bibi. piste gaatay. Alright. Ano daw? Mga OFW. Ano daw? Ito. Mga OFW po, sabihin niyo family, labas tayo. Stress na kami kay Bangag. Okay. Okay, i-require nilang lahat mga lalaking legal age, isa lang sa giyera. Kung kailangan talaga kasi ng kaguluhan, pabor naman ako dyan. Pero hindi na nga, we cannot afford na para makipaggurguran. Diba, imagine nyo mga palangga, ni sa hinagap nung tayo ay nangampanya kay Bangag na hindi natin to naisip. Hindi sa naisip Hindi natin ina-expect na mangyayari yun dahil sa kanyang kasinungalingan na nasa gitna lang tayo between China and the US. Nasa gitna lang pala kayo between sa amin at dito sa China. Diba? Pero nag-iba na. Yung walang backbone na si Marcos Jr. ay nagsiga-sigaan na siya. At wala siyang pakialam sa inyo. Believe me. Nakikita nyo? Walang pakialam sa inyo ang Bangag na presidente. Dahil kung meron siyang pakialam sa inyo, yung 800 billion non-program funds, yung 90 billion from PhilHealth downloaded sa kanila, ang Department of Agriculture, lahat na ng departamento ay pinagnanakawan nila. Kung may pagmamahal sila sa inyo, hindi nila ginagawa yun. Wala silang pakialam sa inyo, mga gurgor. Wala. Traidor sila. Tignan mo ang ginawa kay Inday. Si Inday ang dahilan kung bakit si Kuting ay nanalo. Binudol. Gusto siyang gurgurin, pero hindi sila nagtagumpay. Yan ang halimbawa ng isang taksil at traidor sa isang kaibigan. Ang tanong, ano ba, siya mag-isip nga kayo, ano ba ang ginawa ni Inday na pagtatraidor sa kanila? Wala.
Pero si Bangag at ang kanyang asawang Bartek, sobrang insecure kay Inday Sara. Kasi itong si Bartek Lisa ay makyoho. Makyoho mula ulo hanggang paa. Ay, ulo hanggang paa. Tama. Mula ulo hanggang paa. Makyoho sa alak, makyoho sa nikotin, makyoho sa polvoron. Kaya ganun po ang insecurities ng mga bangag. Kaya dapat yung mga ganyan, nire-rehab. Diba? Kaya diba, yung ating mga yung mga palangga, mga kamag-anak ninyo, diba, gusto nyo na i-rehab sila para, hindi mabago yung kanilang buhay. Pero si Marcos Jr. ay may exemption. Why? Kasi siya ay hinahawakan niya ang pera ng bayan at sinasalang kayo sa kaguluhan. So, ibang-iba dun sa ordinaryong citizen na nalulung sa masamang bisyo sa pulburon compare dito sa mga bangag na ito. Dahil sila mismo dyan sa Malacanang ay nagsisinghutan. Kaya ganito yung way nila para patakbuhin ang bansa. Iba-iba ang statement. Sabi ni Teodoro, mayroong aggression o mayroong talagang girian doon sa Ayungin Shoal. Sabi ni Bersamin, wala, misunderstanding lang. O, si Bangag, paiba-iba din. Yan yung napapala, okay? Kapag hindi synchronize o hindi systematic ang pag-iisip ng isang namumuno